Pirmahan mo ito, Teresa. Huwag mong dungisan ang dangal ng pamilya Konsolasyon dahil lamang sa katangahan mo. Patay na ang anak ko at sa papel na ito, namatay siyang bayani. Hindi isang lalaking nalagutan ng hininga sa kama ng sarili mong hipag. Ang boses ni Doña Konsolasyon ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa huling hibla ng katinoan ni Teresa. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng malamig na silid ng punerarya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, kundi puno ng poot at pag-uutos. Sa kanyang kamay ay isang pirasong papel na maglilibing sa katotohanan, kasabay ng paglilibing sa lalaking pinakamahal ni Teresa. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa alaala ng 5 taong pagsasama na inakala ni Teresa ay tapat at banal. At dahan-dahang napatingin si Teresa sa kanyang sariling mga kamay. Doon, yakap-yakap niya ang isang puting barong Tagalog na gawa sa pinakamahal na telang pinya. Buong gabi niya itong tinapos. Bawat tahi ay may kasamang dalangin. Bawat borda ay simbolo ng kanyang pag-ibig. Inisip niya na sa gabing ito, isusuot iyon ni Ronaldo habang ipinagdiriwang nila ang kanilang 5 anibersaryo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang barong na dapat ay simbolo ng kanilang sumpaan, ngayon ay tila isang telang pambalot na lamang sa isang bangkay na hindi na niya kilala. Ang dulo ng tela ay may bahid pa ng dugo mula sa kanyang daliri na natusok ng karayom kaninang madaling araw. Isang babala ng tadhana na hindi niya pinansin dahil sa sobrang pananabik na makita ang nangiti ng asawa. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Isabela, ang kanyang hipag, ang babaeng itinuring niyang kapatid at pinagkatiwalaan ng kanyang mga lihim. Si Isabela ay nakasuot pa ng mamahaling sutlang robe, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga labi ay may bakas pa ng pulang lipstick na katulad ng kulay ng markang nakita ni Teresa sa leeg ng kanyang asawa nang datnan niya itong wala ng buhay sa silid ng isang tago na motel. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Isabela, sa halip ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang muka habang tinitingnan ang nanlulumong si Teresa. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang pader na gumuho sa ibabaw ni Teresa. Dinudurog ang bawat buto sa kanyang katawan hanggang sa hindi na siya makahinga. Hindi makapagsalita si Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tila nilagyan ng mga bubog. Bawat paglunok ay nagdadala ng hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang tubig. Nanunuyo ang kanyang balat at ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nangangatog. Tila nawawalan ng kakayahang pasanin ang bigat ng kanyang sariling pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na pintig ng buhay, kundi isang mabagal at masakit na pagpalo ng martilyo sa isang pako. Ang paligid ay naging malabo. Ang puting ilaw ng punerarya ay tila naging isang malawak na dagat ng kawalan kung saan unti-unti siyang nalulunod. Napansin niya ang isang langaw na dumapo sa maputlang pisngi ni Ronaldo. Ngunit wala siyang lakas na itaboy ito. Wala na siyang lakas na protektahan ang lalaking kahit sa huling sandali ng buhay nito ay hindi siya pinrotektahan. Bakit Ronaldo? Ang tanging bulong na namutawi sa kanyang isipan, isang tanong na alam niyang kailanman ay hindi nasasagutin ng mga labing nananahimik na. Bakit ang barong na hinabi ko ng may katapatan ay kailangang maging saksi ng iyong pinakamaruming pagtatraidor? Tumingala si Teresa kay Doña Konsolasyon. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit puno ng isang lalim ng pait na tila isang balon na walang hangganan. Paano magagawang itago ng isang ina ang dumi ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagdudumi sa dangal ng isang inosenteng asawa? Hanggang kailan kailangang manahimik ng isang pusong pinunit na upang lamang maisalba ang isang pangalang wala na palang halaga? Mag-ayos ka ng sarili mo, Teresa. Hindi ganyan ang hitsura ng isang asawa ng isang Konsolasyon sa harap ng mga bisita. Ayaw kong sabihin nila na pinabayaan ka namin, kahit na ang totoo ay ikaw ang nagpabaya sa anak ko.
Ang mga salitang yon ni Doña Consolacion ay tila mga latigo na humahagupit sa likuran ni Teresa habang siya ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa pasilyo ng Casa Consolacion. Araw ng burol ni Ronaldo at ang mansyon ay napuno ng bango ng mga mamahaling bulaklak na stargazer at puting rosas. Ngunit para kay Teresa, ang amoy na yon ay mas masahol pa sa amoy ng nabubulok na basura. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila saksi sa kasinungalingang pilit na ibinabalot sa buong bahay. Sa loob ng kabaong na gawa sa mahogany, nakahiga si Ronaldo, ang lalaking ipinagluluksa ng buong bayan bilang isang bayani. Ngunit para sa kanyang asawa, siya ay isang estrangherong puno ng lihim. Nasa gitna ng bulwagan ang sentro ng drama. Doon, si Isabela ay nakaupo sa tabi ng kabaong, nakasuot ng itim na belo na tila isang reyna ng kadiliman. Ang kanyang bawat hikbi ay planado. Ang bawat pagpahid ng panyo sa kanyang mga mata ay may tamang tiyempo upang makuha ang simpatya ng mga dumarating na bisita. Maraming beses na nakita ni Teresa ang mga matatandang babae ng bayan na lumalapit kay Isabela, niyayakap ito at sinasabing, "Napakabuti mong kapatid, Isabela. Napakasakit mawalan ng isang kuya na katulad ni Ronaldo." Ang bawat salitang yon ay tila mga kutsilyong bumabaon sa dibdib ni Teresa, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang labi ay selyado ng utang na loob at ng banta ng kanyang biyenan. Si Teresa ang inatasang magsilbi ng kape at pagkain sa mga bisita. Sa halip na maupo bilang biyuda, siya ay naging isang anino na naglalakad sa pagitan ng mga matataas na tao. Narinig niya ang mga bulungan sa sulok, ang mga mapanghusgang salita na tila mga bubuyog na humuhuni sa kanyang tenga. Sayang si Ronaldo, napunta sa isang babaeng walang swerte sa buhay. Sabi ng isa, "Tingnan mo si Teresa, wala man lang emosyon. Siguro ay tuyo na ang luha dahil sa kakahabi o baka naman ay sadyang manhid na siya." Dugtong ng isa pa. Hindi nila alam na ang bawat hakbang ni Teresa ay isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Tila dinudurog ang kanyang puso sa bawat sandaling kailangan niyang yumukod sa mga taong kumakausap sa kanya. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang, ngunit may mga matang puno ng pagmamasid. Si Lito. Ang pinsan ni Ronaldo na matagal nang naninirahan sa ibang lalawigan bilang isang abogado. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam si Teresa ng isang kakaibang kaba. Hindi kaba ng takot, kundi kaba ng isang taong nakakita ng isang mitya ng liwanag sa gitna ng madilim na kuweba. Lumapit si Lito sa kabaong, hindi upang umiyak ng malakas katulad ng iba, kundi upang pagmasdan ang mukha ni Ronaldo nang may malalim na pagdududa. Pagkatapos, lumingon siya kay Teresa at nagbigay ng isang tipid na tango, isang simpleng galaw na nagparamdam kay Teresa na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagkalunod. Lumipas ang gabi at unti-unti nang nag-alisan ang mga bisita. Ang Casa Consolacion ay muling nabalot ng isang nakakatakot na katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng mga bentilador na tila humihinga para sa mga patay. Inutusan ni Doña Consolacion si Teresa na linisin ang mga pinagkainan sa kusina bago ito magpahinga. Habang nagliligpit ng mga tasa, isang kamay ang humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Halos mapatalon si Teresa sa gulat. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng kanyang dibdib. Isang matandang lalaki, ang matagal ng driver ng pamilya na si Mang Carding, ang nakatayo doon. Walang sinabi si Mang Carding, ngunit may iniabot siyang isang maliit na pirasong papel na lukot-lukot. Mabilis itong kinuha ni Teresa at itinagos sa kanyang bulsa nang marinig niya ang mga yabag ni Isabela na papalapit sa kusina. Pagpasok ni Teresa sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon, doon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na buksan ang papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig
habang dahan-dahang binubuklat ang tila isang mahalagang kayamanan na maaring maging mitya ng kanyang kapahamakan. Sa loob ng papel, may nakasulat na 5 salita sa magaspang na tinta, mga salitang tila isang sumpa na nagpabilis sa takbo ng kanyang dugo. Hindi siya ang nasa kabaong. Mabuti pa ang aso sa kalsada, Teresa. Marunong lumingon sa nagpapakain sa kanya. Pero ikaw, tila isang linta na sumipsip na ng dugo, ayaw pa ring bumitaw sa aming pamilya. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na kusina. Tila bawat salita ay isang patak ng asidong tumatagos sa balat ni Teresa. Nakatayo ang matandang babae habang hawak ang isang listahan ng mga bayarin. Ang mga resibo mula sa ospital nung nagkasakit ang ina ni Teresa, 3 taon na ang nakalilipas. Iyon ang tanikalang palaging ginagamit ng kanyang biyenan upang igapos siya sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang utang na loob na kailanman ay hindi matatapos bayaran kahit na ibigay pa ni Teresa ang bawat patak ng kanyang pawis at bawat hibla ng kanyang katinuan. Para kay Doña Consolacion, si Teresa ay hindi asawa ni Ronaldo, kundi isang malas na dinala ng tadhana upang sirain ang kanilang maringal na pangalan. Tingnan mo ang nangyari sa anak ko. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang lumalapit kay Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa poot. Mula nang pumasok ka sa buhay niya, unti-unting nawala ang kanyang swerte. At ngayon, dahil sa kamalasan mo, nasa ilalim na siya ng lupa. Kasalanan mo kung bakit naging maikli ang buhay ni Ronaldo. Pinatay mo siya sa malas na dala mo. Ang bawat salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa kaluluwa ni Teresa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang anak nito ang nagtaksil, na ang anak nito ang namatay sa bisig ng iba. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nawala sa dilim. Sa halip, yumuko lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig na kailangan pa niyang linisin. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat kuko niya ay tila gustong bumaon sa kanyang sariling palad upang pigilin ang pagdaloy ng luha na alam niyang pagtatawanan lamang ng matanda. Hindi pa natatapos ang pagpaparusa. Inutusan siya ni Doña Consolacion na magtungo sa siyongmay, ang maliit na gusali sa likod ng mansyon, kung saan doon nagmumula ang pondo ng pamilya. Mula ngayon, wala ka ng ibang gagawin kundi ang manahi. May mga order na kailangang matapos sa susunod na linggo. Ang kikitain mo rito ay ibabawas natin sa utang mo sa akin. At huwag kang magkakamaling lumabas ng gate nang walang pahintulot ko. Sa bahay na ito, ikaw ay isang manggagawa na lamang na nagbabayad ng kasalanan. Kamadama? Sa loob ng silid panahiyan, ang tanging maririnig ay ang mabagal at tila pagod na pag-ikot ng makina. Ang bawat pagtapak ni Teresa sa pedal ay tila isang hakbang patungo sa kawalan. Ang liwanag ng lampara ay sapat lamang upang makita niya ang mga hibla ng sinulid na tila mga sapot ng gagamba na nakapalibot sa kanya. Napatingin siya sa isang maliit na gunting na sadyang mapurol na, katulad ng kanyang pag-asa. Kinuha niya ang isang pirasong tela at sinubukang gupitin ito, ngunit ang kanyang kamay ay biglang nanigas ng marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Pumasok si Isabela sa silid, bitbit ang isang baso ng malamig na juice. Ngumiti siya kay Teresa, isang ngangiting tila punong-puno ng awa, ngunit sa likod ay may nakatagong lason. Kawawa ka naman, Teresa. Akalain mo, mula sa pagiging asawa ni Ronaldo, nauwi ka sa pagiging tagatahi ng mga damit ko. Sabi ni Isabela, habang tinitingnan ang sariling mga kuko na bagong manicured. Pero huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng tip. Kapag maganda ang pagkagawa mo sa mga gown na isusuot ko sa susunod na buwan, iyon ay kung makakatagal ka pa rito nang hindi nababaliw. Hindi sumagot si Teresa, ngunit ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw
sa loob ng silid. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtahi. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay iniisip niyang tusok sa puso ng mga taong umuapi sa kanya. Isang maliit na piraso ng pulang sinulid ang nahulog sa sahig. At nang yumuko siya upang pulutin ito, napansin niya ang isang sapatos na nakatayo sa may pintuan. Nandoon si Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang uri ng galit na pilit niyang itinatago. Hawak niya ang isang brown folder, ang mga dokumentong kinuha niya mula sa City Hall tungkol sa aksidente ni Ronaldo. Lumapit siya kay Teresa, iniiwasan ang mapanuring tingin ni Isabela na nasa kabilang dulo ng silid. Sa ilalim ng mahinang bulong, inilabas ni Lito ang isang papel na may selyo ng punerarya. "Teresa, kailangan mong tingnan ito," sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay tila isang babala sa gitna ng bagyo. Ang ulat ng autopsy, ang timbang at taas ng lalaking inilibing natin noong isang araw. Hindi ito tumutugma sa records ni Ronaldo sa militar. Ang lalaking nasa kabaong ay mas maikli ng 3 pulgada kaysa sa asawa mo. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Kung hindi si Ronaldo ang inilibing nila, nasaan ang kanyang asawa? At sino ang lalaking nakahiga sa ilalim ng lupa na binigyan nila ng pangalan ng isang konsolasyon? Huwag kang matakot, Teresa. Nandito ako hindi bilang isang konsolasyon, kundi bilang isang taong nakakita sa tunay mong halaga. Ang tinig ni Lito ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na balikat ni Teresa sa loob ng madilim na silid panahian. Sa labas, ang hangin sa gabi ay humahampas sa mga bintana. Ngunit sa loob, ang tanging nagbibigay ng init ay ang malapit na presensya ng lalaking ito. Ang nag-iisang tao sa mansyon na hindi tumitingin sa kanya nang may panghuhusga o pandidiri. Inabot ni Lito ang isang maliit na baso ng maligamgam na tubig at dahan-dahang inilapag ito sa tabi ng makina ni Teresa. Napansin ni Lito ang mga sugat sa dulo ng mga daliri ng babae, mga bakas ng walang humpay na pagtusok ng karayom sa ilalim ng utos ng kanyang biyenan. Dahan-dahang lumapit si Lito. Sapat lamang upang maramdaman ni Teresa ang init ng kanyang katawan, ngunit may sapat pa ring distansya upang ipakita ang kanyang paggalang. Kinuha niya ang isang manipis na shawl na nakasabit sa gilid at maingat itong isinampay sa likuran ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga balat ay bahagyang nagtagpo, isang mabilis at tila kuryenteng dumaloy sa katawan ni Teresa. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan na niya kung paano ang pakiramdam ng isang haplos na walang hinihinging kapalit, isang paghawak na puno ng pagkalinga sa halip na pag-angkin. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato dahil sa pait, ay tila nakaramdam ng isang munting bitak kung saan unti-unting sumisipsip ang isang uri ng pag-asa. "Bakit mo ito ginagawa, Lito?" tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog, habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga mata ng lalaki. "Hindi mo kailangang madamay sa kamalasang dala ko. Alam mo ang sinasabi ni Doña Consolacion. Ako ay isang sumpa sa pamilyang ito." Umiling si Lito. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na tila nangangako ng proteksyon. Ang tanging sumpa sa bahay na ito ay ang mga lihim na pilit nilang itinatago. "Teresa, bilang isang abogado, natutunan kong ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan upang lumabas, gaano man ito kalalim ibaon." Inilabas niya muli ang dokumento ng autopsy at itinuro ang isang lagda sa ibaba. Ang doktor na pumirma rito ay matalik na kaibigan ni Isabela noong kolehiyo. Hindi ito nagkataon. May malaking dula-dulaan na nagaganap at ikaw ang ginagawa nilang biktima upang makuha ang gusto nila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging malalim
punong-puno ng mga emosyong hindi mabigkas ng mga labi. Ramdam ni Teresa ang pagnanais na sumandal sa balikat ni Lito. Ang pagnanais na umiyak at ilabas ang lahat ng sakit na kinikimkim niya simula lang ng mamatay o mawala, si Ronaldo. Ngunit ang takot ay mas matimbang pa rin. Paano kung ang pagtitiwalang ito ay isa na namang patibong? Gayunpaman, nang hawakan ni Lito ang kanyang kamay ng marahan, hindi ito binawi ni Teresa. Hinayaan niyang manatili ang kanilang mga daliri na magkadikit sa loob ng ilang sandali. Isang tahimik na tipan sa gitna ng digmaan. Maya-maya, narinig nila ang marahang paglakad sa pasilyo. Mabilis na lumayo si Lito at nagpanggap na tinitingnan ang isang telang nakatambak. Lumabas si Teresa sa silid panahian upang kumuha ng mas maraming sinulid sa bodega. Ngunit bago pa siya makarating doon, nakita niya si Isabela sa dulo ng madilim na veranda. Ang kanyang hipag ay nakatalikod. Ang balikat ay tila gumagalaw sa bawat marahang hagik-hik na lumalabas sa kanyang bibig. Hawak ni Isabela ang kanyang telepono at ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Lihim na nanatili si Teresa sa likod ng isang dambuhalang paso ng halaman. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng dahilan ng kanyang paghihirap. Oo, mahal, huwag kang mag-alala. Bulong ni Isabela sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay punong-puno ng tamis na tila isang asukal na may lason. Nananatiling tanga ang asawa mo. Akala niya ay abo ka na sa ilalim ng lupa. Konting tiis na lang, Ronaldo. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa insurance, hindi na natin kailangang magtago sa trangkahan na ito. Mapapasa atin na rin ang siongmay na yan at itatapon na natin ang basurang si Teresa sa kalsada kung saan siya nararapat. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa semento ng pader hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi. Ang kumpirmasyon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang ulirat. Buhay si Ronaldo. Ang kanyang asawa ay buhay at kasalukuyang nakikipaghalubilo sa babaeng pumatay sa kanyang dangal. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman ni Teresa ang pag-vibrate ng kanyang sariling telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero na biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tandaan mo ang pinanggalingan mo, Teresa. Noong kinuha ka ng anak ko mula sa putikan, wala kang kahit na ano, kundi ang damit sa likuran mo. Huwag mong isiping, dahil wala na si Ronaldo ay malaya ka na sa mga obligasyon mo sa amin. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng madilim na library, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila sa tapat ng larawan ni Ronaldo. Nakaupo ang matanda sa kanyang dambuhalang upuang gawa sa nararaang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay nakapatong sa isang lumang ledger. Para kay Teresa, ang silid na ito ay tila isang kumpisalan kung saan siya ang palaging makasalanan at ang kanyang biyenan ang parusa na hindi niya matakasan. Hindi pa rin mawala sa isipan ni Teresa ang boses ni Isabela sa veranda. Ang boses na kumumpirma na ang kanyang asawa ay isang buhay na dambuhala na nagtatago sa dilim. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang ituro ang mukha ni Doña Consolacion at sabihing alam niya ang kanilang maruming laro. Ngunit nang makita niya ang mga resibo ng ospital na inilapag ng matanda sa mesa, ang kanyang tinig ay tila nabaon sa isang malalim na hukay. Iyon ang mga dokumentong nagpapatunay na ang huling 6 na buwan ng buhay ng kanyang ina ay binayaran ng pamilya Consolacion. Ang bawat gamot, bawat pagsuri ng doktor, at maging ang kabaong ng kanyang ina ay utang na loob na kailangan niyang bayaran ng kanyang sariling buhay. Ang utang na loob, Teresa, ay hindi nababayaran ng pera lamang. Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanunuya habang pinapanood ang bawat panginginig,
ng balikat ni Teresa. Ito ay nababayaran ng katapatan hanggang sa huling hininga. Kaya, kapag sinabi kong mananatili kang tikom ang bibig tungkol sa mga haka-haka sa pagkamatay ni Ronaldo, susunod ka. Dahil kung hindi, ipapaalala ko sa buong bayan kung paanong ang pamilya mo ay nabuhay lamang dahil sa aming limos. Lumabas si Teresa mula sa silid na tila isang lantang bulaklak na tinapakan ng marahas na bota. Ang bigat ng kanyang dibdib ay hindi na lamang dahil sa pait, kundi dahil sa matinding pagkalito. Paano niya lalabanan ang mga taong may hawak ng kanyang nakaraan at kinabukasan? Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, tila naririnig niya ang kalansing ng mga tanikalang gawa sa utang na loob na nakagapos sa kanyang mga paa. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may mga matang nagmamasid, naghihintay na siya ay magkamali upang tuluyan siyang lamunin ng kadiliman. Sa kanyang paglalakad, patungo sa silid panahian, nakita niya si Lito na nakasandal sa isang haligi. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng isang uri ng pag-unawa na hindi kailangan ng mga salita. Hindi lumapit si Lito. Sa halip ay iniabot niya ang isang maliit na baso ng tsa na may amoy ng mansanilya. Nang hawakan ni Teresa ang baso, naramdaman niya ang init nito na tumatagos sa kanyang nanalamig na palad. Isang maliit na haplos ng kalingang tila isang oasis sa gitna ng disyerto. May mga utang na hindi dapat bayaran ng kaluluwa, Teresa. Bulong ni Lito, bago ito dahan-dahang lumakad palayo. Iniiwan ang isang bango ng pag-asa na sandaling pumawi sa amoy ng lumang papel at kamatayan sa loob ng mansyon. Pagpasok ni Teresa sa kanyang silid, napansin niyang tila may nagalaw sa kanyang mga gamit. Ang maliit na kahon kung saan niya itinatago ang mga alaala ng kanyang ina ay bahagyang nakabukas. Sa loob nito, nakita niya ang isang lumang susi na hindi niya matandaan kung saan galing. Isang susi na may nakaukit na maliit na letrang R. Naalala niya ang sinabi ni Lito tungkol sa lihim na silid sa Casa Konsolasyon. Ang kuryosidad at ang uhaw para sa katarungan ay nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Tila isang munting apoy na pilit binubuhay sa gitna ng malakas na ulan. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi. At sa sandaling iyon, ang misteryosong tawag mula sa hindi kilalang numero ay muling pumasok. Sinagot niya ito nang may nanginginig na tinig. Walang nagsalita sa kabilang linya, ngunit narinig ni Teresa ang isang pamilyar na huni. Ang tunog ng isang lumang orasan na alam niyang matatagpuan lamang sa loob ng lihim na trangkahan sa hasyenda ng mga Konsolasyon. Ang kabilang linya ay naputol, ngunit ang tunog ng bawat segundo ng orasan ay tila naging isang babala na ang oras ay mabilis na tumatakbo laban sa kanya. Siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng silid na yan. Kapag may nakakita sa kanya, hindi lang ang plano natin ang masisira. Mabubulok tayong lahat sa bilangguan. Ang mga salitang iyon ni Gisabela na narinig ni Teresa mula sa likod ng malalabay na sanga ng bougainvillea ay tila isang malamig na agos ng tubig na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Nakatayo si Teresa sa madilim na sulok ng malawak na bakuran ng Hacienda Konsolasyon. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa maputik na lupa, habang ang ulan ay dahan-dahang tumitulo sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang maliit na lalagyan ng pagkain, isang adobong niluto niya ng may pagmamahal, sa pag-aakalang ibibigay niya ito kay Lito bilang pasasalamat. Ngunit ang pag-ibig na yon ay tila naging abo sa harap ng katotohanang kasalukuyang sumasampal sa kanya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nanginginig sa matinding takot at galit. Nararamdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay nagdadala ng hapdi sa kanyang dibdib na tila may libu-libong karayom na bumabaon sa kanyang baga. Ang kanyang mga daliri na sanay sa paghabi ng pinakamahihinhin na tela ay naging matigas at malamig na parang yelo.
Ang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon ng pagsisilbi at pagtitiis ay tuluyan ng gumuho, iniiwan siyang nakatayo sa gitna ng mga guho ng sarili niyang katapatan. Bakit ang lalaking ipinagdarasal kong magpahinga na nang matiwasay sa piling ng may kapal, ay siya palang buhay na bangungot na dudurog sa bawat gising ko? Bakit ang huling habili ng pagmamahal ay naging isang dambuhalang selyo ng pagkakanulo? Dahan-dahang sumunod si Teresa sa anino ni Isabela na naglalakad patungo sa isang lumang bahay na bato sa dulo ng hasyenda, isang lugar na matagal nang pinaniniwalaang abandonado. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang babala na bawat hakbang niya ay papalapit sa isang katotohanang maaring pumatay sa kanya. Ang dilim ay tila may mga matang nagmamasid at ang bango ng basang lupa ay humalo sa amoy ng lumang kahoy at alikabok habang papalapit siya sa isang bintanang may kaunting liwanag. Sumilip si Teresa sa siwang ng bintana. Ang kanyang paningin ay lumabo sa gulat nang makita niya ang isang figura na nakaupo sa isang silyon. Isang lalaking may pamilyar na hubog ng balikat. Ang paraan ng paghawak nito sa baso ng alak ay kabisado ng kanyang mga mata sa loob ng maraming taon. Hindi ito isang multo, hindi ito isang guni-guni. Ang liwanag ng lampara ay tumama sa mukha ng lalaki, si Ronaldo. Ang kanyang asawang inilibing na ng buong bayan, ang lalaking pilit niyang pinatatawad sa kanyang mga panalangin, ay kasalukuyang humahalakhak habang hinahaplos ang kamay ni Isabela. Walang pagsisisi sa mukha ni Ronaldo. Ang mga matang dati ay tinitingnan ni Teresa nang may pagsamba ay puno ngayon ng kasakiman at kaligayahan sa gitna ng kanilang maruming laro. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib, pinipigilan ang isang malakas na hikbi na gustong kumawala. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na tumama sa kanya. Nilulunod ang bawat alaala ng kanilang mga pangako. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ito ay tila isang malaking biro na siya lamang ang hindi nakakaalam. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay bumasag nang bumukas ang pinto ng silid. Narinig ni Teresa ang boses ni Ronaldo, ang boses na dati ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagpapabilis nito sa matinding pandidiri. Isabela, nasaan na ang insurance na sinasabi mo? Tanong ni Ronaldo. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng bakal sa pandinig ni Teresa. Pagod na akong magtago sa butas na ito. Kailan ba natin tuluyang maliligpit ang asawa ko para makuha na natin ang lahat at makaalis sa bansang ito? Napakasarap sa pakiramdam na wala na ang mga nakamamatay na yakap ni Teresa, Isabela. Akala ko ay mabubulok na ako sa tabi ng isang babaeng walang alam gawin, kundi ang manahi at magdasal sa harap ng altar. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ronaldo ay tila mga patak ng kumukulong mantika na tumatama sa hubad na kaluluwa ni Teresa. Nakasilip pa rin siya sa siwang ng lumang bintana ng bahay na bato. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang mas matalas pa sa anumang talim. Nakita niya kung paano hinila ni Ronaldo si Isabela nang malapit. Ang mga kamay ng kanyang asawa na dati ay humahaplos sa kanyang buhok nang may pangako ng katapatan, ngayon ay nakapulupot sa baywang ng babaeng itinuring niyang kapatid. Ang bango ng mamahaling pabango ni Isabela ay tila umabot hanggang sa kinalalagyan ni Teresa. Humahalo sa malansang amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon. Pinanood niya ang paglapat ng mga labi ni Ronaldo sa noo ni Isabela. Isang halik na puno ng pagkalinga, isang halik na dati ay para lamang sa kanya sa tuwing siya ay pagod mula sa pagtatrabaho sa siomai. Ang pagtatraidor na ito ay hindi lamang isang saksak sa likod. Ito ay isang marahas na pagpunit sa bawat hibla ng kanyang dangal bilang isang asawa. Ang bawat sandali ng kanilang 5 taong pagsasama ay tila naging isang malaking dula-dulaan kung saan siya ang nag-iisang tanga na naniniwala sa script ng pag-ibig. "Huwag kang masyadong kampante, Ronaldo," bulong ni Isabela.
Habang marahang hinahaplos ang pisngi ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng malisya. Kailangan pa nating hintayin ang pirma ni Teresa sa mga insurance papers. Alam mo namang mahigpit ang mga kumpanya ngayon. At ang nanay mo, sinisiguro niyang hindi makakahinga ang martir mong asawa hanggang sa makuha natin ang huling sentimo. Humagalpak ng tawa si Ronaldo. Isang tunog na tila kalansing ng mga basag na kristal sa pandinig ni Teresa. Si Teresa? Isang pirasong basahan lang iyon. Kahit anong iutos ni nanay, susunod iyon. Ganyan siya pinalaki sa hirap. Sanay sa pagtitiis. Sanay sa pagiging biktima. Hindi niya kayang lumaban dahil ang akala niya, utang niya ang kanyang buhay sa pamilya Konsolasyon. Ramdam ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan hanggang sa ito ay maging kasing magaspang ng telang sako. Ang kanyang mga kuko ay pilit na bumaon sa lumang kahoy ng bintana. Ang hapdi ng pagpunit ng kanyang balat ay hindi niya nararamdaman dahil sa mas matinding kirot na kumakalat sa kanyang dibdib. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Isang mabagal na martilyo na nagpapako sa kanya sa krus ng sarili niyang katapatan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Biglang narinig ni Teresa ang marahas na pagbaling ng isang tuyong sanga sa ilalim ng kanyang sariling bigat. Nanigas ang kanyang buong katawan. Sa loob ng silid, tumigil si Ronaldo at Isabela sa kanilang pagtatawanan. Ang katahimikan ng gabi ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang pader. Naramdaman ni Teresa ang pagtayo ng kanyang mga balahibo nang makita niyang lumingon si Ronaldo sa direksyon ng bintana. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. May tao ba sa labas? Tanong ni Ronaldo, ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng banta. Mabilis na bumaba si Teresa at dumapa sa maputik na lupa. Hindi alintana ang dumi na kumapit sa kanyang mukha at damit. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, pilit na pinatatahimik ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang tambol sa katahimikan ng hasyenda. Narinig niya ang mabagal na paglakad ni Ronaldo patungo sa pinto. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa lumang sahig ay tila isang bilang ng kanyang nalalabing sandali. Habang nakasubsob sa putikan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Teresa. Kasing pait ng laso na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Hanggang kailan mo hahayaang sipsipin nila ang iyong dugo bago mo mapagtanto na ikaw mismo ang humahawak sa gunting na puputol sa kanilang mga pangil. Huwag mong subukang punasan ng putik sa iyong mukha, Teresa. Hayaan mo itong maging paalaala na ang dumi ng kanilang pagkatao ay hinding-hindi tatalab sa linis ng iyong puso. Ang boses ni Lito ay tila isang mahinahong himig sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa loob ng silid panahian. Natagpuan niya si Teresa na nakaupo sa sahig, nakasandal sa paa ng kanyang makinang panahi. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng tuyong putik mula sa hasyenda. Ang bawat panginginig ng balikat ng babae ay tila isang tahimik na pagsigaw ng isang kaluluwang matagal nang kinalimutan ng katarungan. Ang bango ng mainit na kape na dala ni Lito ay sumalubong sa malansang amoy ng ulan at lupang kumapit sa kasuotan ni Teresa, isang maliit na ginhawa sa gitna ng masukal na pait. Dahan-dahang lumuhod si Lito sa tapat ni Teresa, hindi alintana kung madumihan man ang kanyang mamahaling pantalon. Kinuha niya ang kanyang sariling panyo, isang puting tela na may bango ng malinis na labada, at maingat na pinunasan ang mantsa ng dumi sa pisngi ni Teresa. Sa bawat marahang haplos ng panyo, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng paggalang na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang paghawak ni Lito ay hindi pagmamay-ari, kundi isang pangako ng pakikiramay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa lalim ng tingin ni Lito, nakita ni Teresa ang isang refleksyon ng kanyang sarili na hindi na isang biktima,
kundi isang mandirigmang sugatan. Buhay siya, Lito. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng paa. Nakita ko sila. Magkasama sila ni Isabela. Nagtatawanan sa ibabaw ng aking pagkawasak. Ang asawang iniyakan ko, ang lalaking pinaglaanan ko ng aking buhay, ay hinihintay lamang ang aking kamatayan upang makuha ang lahat. Ang mga luha ni Teresa ay hindi pumatak sa sahig, kundi tila nanigas sa kanyang mga mata, naging mga kristal ng matinding puot. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang palad, ang bawat ugat sa kanyang kamay ay tila bumubulong ng paghihiganti. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa kanya ngayon ay nagiging isang matigas na pundasyon ng isang bagong plano. Hindi na siya ang babaeng dadaan sa kusina nang nakayuko. Hindi na siya ang mananahi na tatanggap ng barya mula sa mga taong nagnakaw ng kanyang bukas. Hindi ka na mag-iisa sa dusa mo, Teresa, sabi ni Lito. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa balikat ng babae, nagbibigay ng lakas na tila isang dambuhalang pader na handang sumalo sa anumang gumuho. Matagal ko nang alam ang kasamaan ni Doña Consolacion. Ginamit din nila ang aking ama. Ninakaw ang aming dangal upang itayo ang mansyong ito. Ang sugat mo ay sugat ko rin. Magkasama nating itatahi ang kanilang katapusan, gamit ang bawat sinulid ng katotohanang pilit nilang pinuputol. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay naging isang banal na tipan sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa biktima ng kasakiman. Ang kislap ng lampara ay tumama sa mukha ni Lito. Nagpapakita ng isang determinasyong hindi kayang buwagin ng anumang ginto. Inabot ni Teresa ang kamay ni Lito, mahigpit itong hinawakan, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng pag-asa na tumagos hanggang sa kanyang kalamnan. Hindi ito ang pag-ibig na nakasanayan niya. Ito ay isang alyansa ng mga pusong nagnanais ng katarungan. Ngunit ang katahimikan ay biglang binuwag ng isang marahas na pagkalampag sa pintuan ng silid panahian. Ang tunog ng mga susing nagkakalantog at ang mabigat na yabag ng mga sapatos na gawa sa balat ng hayop ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Teresa. "Teresa, buksan mo itong pinto!" Sigaw ni Isabela mula sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng hinala at bagsik. "Alam kong may kausap ka sa loob. Huwag mong isiping magagawa mong magtago ng lalaki sa pamamahay na ito habang wala pa sa 30 araw na nakabaon ng kapatid ko. Inumin mo ito, Teresa. Para sa ikabubuti mo ito. Ayaw mo naman sigurong sumunod sa anak ko sa hukay dahil lamang sa hindi mo pagtulog, di ba?" Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malambot na pelus na may nakatagong mga tinik sa bawat hibla. Nakatayo ang matanda sa harap ng hapagkainan. Ang kanyang mga kamay ay maingat na naglalagay ng isang maliit na puting tableta sa loob ng tasa ng tsaa ni Teresa. Ang pagtama ng pilak na kutsara sa porselana ay lumikha ng isang matunog at tila babalang ingay sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng umaga. Para sa mga taong nakatingin, ang matandang babae ay tila isang mapagkalingang biyenan na nag-aalala sa kalusugan ng kanyang biyudang manugang. Ngunit para kay Teresa, ang tabletang iyon ay hindi gamot. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa kanyang katinuan. Kinuha ni Teresa ang tasa. Ang mainit na singaw ng tsa ay dumana sa kanyang mukha. Humahalo sa malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa loob ng kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagpaulit-ulit ang imahe ni Ronaldo at Isabela sa hasyenda noong nakaraang gabi. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang ang bawat pagpapakita ng pagmamalasakit ng pamilyang ito ay isang dula-dulaan upang takpan ang kanilang mga krimen. Ang tabletang ito ay hindi upang patulugin siya, kundi upang gawin siyang isang bangkay na humihinga. Isang taong walang kakayahang sumaksi sa kanilang mga kasalanan. Ramdam ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ng maliliit na bula sa ibabaw ng tsa.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib na nag-uutos sa kanya na tumakbo palayo. Ang bango ng mansanilya ay naging kasing pait ng lason sa kanyang pangamoy. Napansin niya ang mapanuring mga mata ni Isabela na nakamasid mula sa pintuan. Ang isang sulok ng labi nito ay bahagyang nakaangat sa isang mapait na ngiti. Sila ay mga buwayang naghihintay na lumubog ang biktima sa ilalim ng tubig bago nila ito tuluyang lapain. Sige na, ubusin mo yan. Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa balikat ni Teresa. Isang haplos na tila isang malamig na ahas na nakapulupot sa kanyang leeg. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang tasa sa kanyang mga labi. Sa isang mabilis at tila natural na pagkilos, nagpanggap siyang uminom, ngunit hinayaan niyang dumaloy ang likido sa ilalim ng kanyang dila, habang ang tableta ay maingat niyang itinago sa pagitan ng kanyang mga gilagid. Pagkatapos, ibinaba niya ang tasa at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinungay upang magmukhang inaantok. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso ay mas matindi pa sa init ng tsa na nasa kanyang bibig. Paglipas ng ilang minuto, nagsimulang umarte si Teresa. Hinayaan niyang malaglag ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay tila nawalan ng lakas at dahan-dahang bumagsak sa kanyang kandungan. Pinanood niya sa pamamagitan ng kanyang bahagyang nakadilat na mga mata kung paano nagpalitan ng makahulugang tingin ang mag-ina. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Doña Consolacion ay tila isang saksak sa dangal ni Teresa, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa loob ng kanyang kalooban, isa-isa niyang itinatala ang bawat insulto, bawat panggigipit, at bawat kasinungalingan na kanilang ibinabato sa kanya. Tingnan mo siya, nanay, bulong ni Isabela habang lumalapit at tinitingnan ang mukha ni Teresa nang may pandidiri. Ang daling pasunurin ng tangang ito. Akala niya talaga ay para sa kanya ang lahat ng ito. Ilang araw pa ng ganitong gamutan at tiyak na kahit ang sarili niyang pangalan ay hindi na niya maaalala. Tumayo si Doña Consolacion at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Isabela. Ang kanilang mga anino sa pader ay tila naglalakihang mga halimaw sa dilim ng silid. Huwag kang mainip, Isabela. Bukas na bukas din, darating ang mga tauhan mula sa San Jose Asylum. Sasabihin nating tuluyan na siyang nabaliw dahil sa sobrang pagdadalamhati kay Ronaldo. Walang maniniwala sa isang baliw kahit pa isigaw niya ang buong katotohanan sa harap ng simbahan. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa sa narinig. Ang asylum, ang kulungan ng mga taong kinalimutan na ng mundo. Ang dulo ng kanyang dila ay naramdaman ng pait ng tabletang unti-unting natutunaw. Isang paalala na ang kanyang oras ay mabilis na nauubos. Paano siya makakatakas sa isang rehas na gawa sa kasinungalingan at kapangyarihan? Sa kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na bumabangon, kasing talas ng isang karayom na tumutusok sa kanyang ulirat. Hanggang kailan mo kayang magbulag-bulagan sa gitna ng mga lobo bago kanila tuluyang kaladkarin sa gitna ng kawalan? Ang bawat tahi ay may tenga at ang bawat sinulid ay may memorya. Tandaan mo, Teresa, ang sining ng pagtatahi ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng magandang kasuotan, kundi tungkol din sa pagtatago ng mga lihim sa ilalim ng mga tupi ng tela. Ang mga salitang iyon ng kanyang yumaong ina ay tila isang gabay na bumubulong sa isipan ni Teresa habang siya ay nakayuko sa kanyang makinang panahi sa loob ng madilim na silid. Ang tanging liwanag ay ang maliit na bumbilya ng makina na nagbibigay ng anino sa kanyang mga kamay na puno ng gasgas at sugat. Sa kanyang tapat ay nakalatag ang 2 dambuhalang tumpok ng tela, isang maringal na asul na gown na gawa sa pinaghalong sutla at abaka para kay Doña Consolacion at isang mapangahas na pulang gown na
Yari sa manipis na chiffon para kay Isabela. Ang mga kasuotang ito ay para sa nalalapit na ikapitumpung kaarawan ng matanda. Isang pagdiriwang na dapat ay puno ng kagalakan, ngunit para kay Teresa ay isang entablado ng kanyang huling pagtitiis. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliliit na gamit na ibinigay sa kanya ni Lito, mga micro-recorder na kasing liit lamang ng butones. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang mga tadyang. Alam niyang kapag nahuli siya sa sandaling ito, ang San Jose Asylum ang magiging pinakamaliit niyang problema. Ngunit ang bawat sulyap niya sa mga tabletang pilit na ipinapainom sa kanya ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang biktima na tatanggap ng bawat sipa ng tadhana. Siya na ngayon ang mga habi na gagawa ng sariling bitag para sa mga lobong nakapaligid sa kanya. Maingat niyang binuksan ang tahi sa ilalim ng makapal na burda ng balikat ng gown ni Doña Consolacion. Doon, sa pagitan ng matigas na lining at ng mamahaling tela, ay isiningit niya ang maliit na aparato. Ang bawat tusok ng kanyang karayom upang muling isara ang tahi ay tila isang panata ng katarungan. Sumunod ay ang gown ni Jezabela sa loob ng laylayan ng bewang kung saan laging nakapatong ang kamay ng kanyang hipag tuwing ito ay nagmamaganda sa harap ng salamin. Doon niya inilagay ang pangalawang recorder, ang bango ng telang bago at ang amoy ng langis ng makina ay humalo sa matinding kaba na tila isang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Gawin mo itong perpekto, Teresa. Ayaw kong may makitang kahit isang maling hibla sa isusuot ko bukas. Ang boses ni Isabela ay biglang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan. Halos mapatalon si Teresa sa gulat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng pulang gown. Mabilis niyang itinago ang natitirang mga recorder sa ilalim ng kanyang palda habang pinapanatili ang kanyang blangkong mukha. Ang mukha ng isang babaeng dahan-dahang nawawala sa sarili dahil sa gamot. Lumingon siya kay Isabela nang may matuyot na mga mata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas na tila isang taong walang malay sa paligid. Matatapos na po ito, Isabela, bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa hangin. Ngumiti si Isabela nang may pang-uuyam bago ito lumapit sa bintana upang sagutin ang isang tawag sa kanyang telepono. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang recorder na nakalagay sa ibabaw ng mesa ay kasalukuyang nakikinig sa bawat salitang ilalabas ng kanyang bibig. Nanatiling nakayuko si Teresa, ang kanyang mga tenga ay tila naging kasing talas ng mga karayom habang pinakikinggan ang usapan ng kanyang hipag sa kabilang linya. Don't worry, Ronaldo. Everything is under control. But we have a problem with Lito, sabi ni Isabela sa Taglish. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng bagsik. Masyado siyang maraming itinatanong tungkol sa insurance at sa autopsy report. He's becoming a nuisance. Sabi ni nanay, hindi na natin siya pwedeng hayaang makarating sa party bukas. May inayos na kaming tauhan sa kalsada. Isang aksidente sa sasakyan ang magpapatahimik sa kanya habang buhay. Once he's gone, no one will stand in our way to get Teresa's inheritance. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang paghinga niya ay tila tumigil, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok sa tindi ng kaba at galit. Lito, ang nag-iisang tao na naging sandigan niya sa gitna ng kadiliman, ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanya. Ang gunting na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bakal. Naramdaman ni Teresa ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi, ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi na oras para sa yak. Ito na ang sandali upang putulin ang bawat sinulid ng kanilang kasamaan bago sila tuluyang makapanakit ng iba. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Teresa ang mahinang tunog ng isang orasan sa malayo.
Tila isang countdown para sa buhay ni Lito at para sa kanyang sariling kalayaan. Ang kislap ng mga bituin sa labas ng bintana ay tila mga saksi sa isang madugong plano na isinasagawa sa ilalim ng marangyang pangalan ng mga konsolasyon. Ang bawat palakpak ng mga panauhin ay tila bawat pako na ibinabaon sa aking sariling kabaong. Ngunit sa gabing ito, hindi ako ang mag-isang ililibing sa dilim. Ang boses sa isip ni Teresa ay kasing talim ng isang bagong hasang gunting habang pinagmamasdan niya ang dambuhalang ballroom ng Casa Konsolasyon. Ang paligid ay nagliliyab sa ginto at kristal. Ang bango ng mga mamahaling orkidya ay humahalo sa amoy ng alak at mamahaling pabango ng mga elitistang dumalo sa ika-70 kaarawan ni Doña Konsolasyon. Nakasuot ang matanda ng asul na gown na tinahi ni Teresa. Ang telang may nakatagong recorder sa bawat tupi ng Buddha. Ang bawat ngiti ng kanyang biyenan sa harap ng mga kamera ng media ay tila isang marahas na sampal sa katotohanan. Ngunit nanatiling tahimik si Teresa sa isang sulok, suot ang kanyang puting uniforme ng katulong. Ramdam ni Teresa ang panunuyo ng kanyang palad habang hawak ang isang maliit na silver tray. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa direksyon ni Isabela. Nasuot naman ang pulang gown na tila isang naglalakad na apoy sa gitna ng bulwagan. Ang bawat pagtawa ng kanyang hipag, ang bawat pag-imbay ng balakang nito habang nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao ay nagpapaalala kay Teresa sa usapang naririnig niya tungkol sa plano nilang pagpatay kay Lito. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng ulan sa kanyang dibdib. Dinudurog ang kanyang pag-asa sa bawat pagtakbo ng orasan. Nasaan na si Lito? Buhay pa ba siya? Ang tanong na ito ay tila isang lason na kumakalat sa bawat ugat ni Teresa. Nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang lalaking may benda sa braso at may kaunting galos sa mukha. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Si Lito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam si Teresa ng isang matinding bugso ng emosyon. Isang halo ng kagalakan at determinasyon na tila isang dambuhalang alon na humahamas sa kanyang puso. Tumango si Lito ng bahagya. Isang hudyat na ang katarungan ay handa ng sumabog. Dahan-dahang naglakad si Teresa patungo sa AV room. Sa likod ng entablado, iniiwasan ang mapanuring tingin ng mga security guard. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa marmol ay tila isang bilang ng kanyang huling sakripisyo. Nang makapasok siya sa loob, natagpuan niya ang tech guy na abala sa pag-aayos ng tribute video para kay Doña Konsolasyon. Sa isang mabilis na pagkilos, habang ang lalaki ay tumalikod upang kumuha ng cable, kinuha ni Teresa ang orihinal na USB at pinalitan ito ng isang itim na drive na naglalaman ng lahat ng lihim ng pamilya Konsolasyon. Teresa, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Doña Konsolasyon ay biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak pa rin ang USB drive sa likod ng kanyang palda. Lumingon siya at nakita ang kanyang biyenan. Ang mukha nito ay puno ng hinala at ang mga mata ay naniningkit sa galit. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging kasing pait ng lason sa pangamoy ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang musika sa labas ay humina at ang MC ay nagsimulang magsalita upang ipakilala ang tribute to the matriarch. Inutusan po ako ni Isabela na tingnan kung ayos na ang video, Donya. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Ngunit sa loob ay may nakatagong apoy na hindi na kayang patayin. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago ito tumalikod ng may pagmamataas. Lumabas ka na riyan. Hindi nararapat ang isang katulad mo sa silid na ito. Maghanda ka dahil pagkatapos ng gabing ito,
Hindi mo na muling masisilayan ang liwanag ng mansyong ito. Lumabas si Teresa na ang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa bilis. Nakita niya si Isabela na nakatayo sa tabi ng malaking screen, handa nang panoorin ang kanyang sariling kagalingan. Ang ilaw sa buong ballroom ay namatay. Iniiwan ang lahat sa dilim, maliban sa dambuhalang screen na nagsimulang magpakita ng unang imahe. Ngunit hindi ang mukha ni Doña Consolacion ang lumabas, kundi ang isang malabo ngunit malinaw na video ng isang pamilyar na hasyenda sa ilalim ng ulan. Ang unang tunog na lumabas sa mga dambuhalang speaker ay hindi isang malambing na musika, kundi ang boses ni Ronaldo, ang lalaking dapat ay patay na tumatawa habang sinasabi ang mga salitang dudurog sa bawat dangal na pilit itinatago ng pamilya Consolacion. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan bago ito napalitan ng mga bulungan na tila isang mabilis na kumakalat na apoy. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang salamin na nabasag sa harap ng lahat at ang bawat piraso nito ay tumatarak sa puso ng mga taong nag-akalang kaya nilang paglaruan ang tadhana. Ang buong ballroom ng Casa Consolacion ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot pa sa anumang hiyaw. Sa dambuhalang screen, ang video ni Ronaldo at Isabela ay patuloy na naglalaro. Malinaw na ipinapakita ang kanilang paglalambingan sa hasyenda. Ang bawat halik at bawat tawa ng lalaking dapat ay nasa ilalim na ng lupa ay tila bawat saksak sa dangal ng pamilya Consolacion sa harap ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa lipunan. Ang mga panauhin ay tila naging mga estatwa ng yelo, ang kanilang mga baso ng mamahaling alak ay nananatiling nakabitin sa hangin, habang ang kanilang mga mata ay punong-puno ng hindi maipaliwanag na gulat at pandidiri. Napatayo si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay kasing putla na ng telang pamburol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis hanggang sa ang kanyang hawak na baston ay bumagsak sa sahig. Lumilikha ng isang matunog na ingay na tila hudyat ng kanyang pagbagsak. Lumingon siya kay Isabela, na kasalukuyang nakatayo sa gitna ng entablado. Ang pulang gown nito ay tila naging isang mantsa ng dugo sa paningin ng lahat. Sinubukan ni Isabela na magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng libu-libong tinik. Walang tunog na lumalabas, kundi ang isang mahinang hangos ng takot. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagpunit sa kanilang maskara. Ang mga recorder na itinahi ni Teresa sa kanilang mga gown ay nagsimulang maglabas ng mga boses sa pamamagitan ng main audio system ng ballroom. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw. Malinaw na naririnig ang kanyang plano na lasunin ang katinoan ni Teresa at ang pag-amin na alam niyang buhay ang kanyang anak. Sinundan ito ng boses ni Isabela na nag-uutos na iligpit si Lito sa pamamagitan ng isang aksidente. Ang bawat salitang binitawan nila sa dilim ay naging isang pampublikong hatol na hindi na nila kayang bawiin. Magnanakaw, mga mamamatay tao. Ang sigaw ng isang matandang babae mula sa hanay ng mga bisita ay tila naging mitya ng isang nagngangalit na sunog. Ang mga bulungan ay naging mga hiyaw ng pagkagalit. Ang bango ng mga orkidya ay tila napalitan ng malansang amoy ng pagkabulok ng kanilang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Lito patungo sa entablado, kasunod ang ilang mga pulis na nakauniforme. Ang kanyang benda sa braso ay tila isang medalya ng kanyang katapangan. Tumingin siya kay Doña Consolacion ng may malalim na awa, ngunit ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal nang basahin niya ang warrant of arrest para sa Luadaw Bauhim, Amiu Jitngoy at Tongjian. Napatitig si Doña Consolacion kay Teresa na nakatayo pa rin sa gilid, tahimik at matuwid ang tindig sa kanyang simpleng uniforme. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kapangyarihan ng matanda ay tila natunaw na parang kandila sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat utang na loob
na ginamit niya upang igapos si Teresa ay naputol na. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling kasamaan. Hindi pa tapos ito. Sigaw ni Isabela habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang pulang gown ay tila naging isang basahan na lamang. Wala kayong ebidensya. Buhay si Ronaldo at hindi niyo kami mapapabagsak. Ngunit bago pa man siya makatapos, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng mansyon. Isang balita ang mabilis na dumating sa pamamagitan ng radyo ng mga pulis. Si Ronaldo, sa kanyang takot na mahuli, ay sumubok tumakas gamit ang isang mabilis na sasakyan mula sa hasyenda. Ang kanyang pagtakas ay nauwi sa isang maras na paghampas sa gilid ng isang bangin, kung saan ang sasakyan ay bumulusok pababa, patungo sa kailaliman ng kagubatan. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pasasalamat sa langit. Ngunit sa likod nito ay may isang uri ng pait para sa lalaking dati niyang minahal. Napahawak siya sa kamay ni Lito at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay tila dahan-dahang humuhupa, pinalitan ng isang malamig na simoy ng kalayaan. Bitawan mo ako, Isabela. Wala na tayong oras. Kung gusto mong mabulok sa kulungan, huwag mo akong idamay. Ang boses ni Ronaldo ay hindi na ang boses ng isang makisig na asawa o ng isang mapangahas na manliligaw. Ito ay boses ng isang takot na hayop na naghahanap ng butas na matatatakasan. Sa madilim na bahagi ng Hacienda Consolacion, kung saan ang anino ng mga puno ng kape ay tila mga dambuhalang kamay na gustong sumakmal. Mabilis na tumatakbo si Ronaldo patungo sa kanyang nakaparadang sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay puno ng desperation. Si Isabela, na nakasuot pa rin ng kanyang napunit na pulang gown, ay nakakapit sa braso ni Ronaldo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot at pagmamakaawa. "Huwag mo akong iwan, Ronaldo. Tayong dalawa ang nagplano nito. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat ng pera at iwan ako rito." Ang hiyaw ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay napalitan na ng amoy ng pawis at takot. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak ni Ronaldo si Isabela ng malakas. Ang babaeng dati ay sinasamba niya. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagtatraidor kay Teresa ay bumagsak sa putikan na parang isang basahan. Walang bakas ng pag-ibig o pagmamalasakit sa mga mata ni Ronaldo. Ang tanging nakikita niya ay ang liwanag ng mga sasakyan ng pulis sa malayo na papalapit na sa kanilang kinalalagyan. Ang bawat paghinga ni Ronaldo ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Ang kanyang konsensya ay matagal na niyang ibinenta sa demonyo, kapalit ng marangyang buhay na ngayon ay gumuguho na sa kanyang harap. Sumakay si Ronaldo sa sasakyan at mabilis na pinaandar ito. Ang tunog ng makina na humahalinghing sa gitna ng kadiliman ay tila isang hiyaw ng babala. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong sa madulas na daan ay nagpapatalsik ng putik sa mukha ni Isabela na naiwang umiiyak sa gitna ng kalsada. Habang tinatahak ni Ronaldo ang matarik na daan pababa ng hasyenda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ang bawat tingin niya sa side mirror ay nagpapakita ng mga asul at pulang liwanag na tila mga mata ng katarungang humahabol sa kanya. "Hindi niyo ako mahuhuli. Hindi ako babalik sa kahirapan." Bulong ni Ronaldo sa sarili. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tindi ng nerbiyos. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtutuos. Sa isang matalim na kurbada, malapit sa bangin, nawala ng kontrol ang sasakyan dahil sa sobrang bilis at dulas ng kalsada. Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan sa semento at ang marahas na paghampas ng sasakyan sa barandilya ay tila isang dambuhalang kulog na yumanig sa buong hasyenda. Sa isang sandali, ang lahat ay tila huminto. Ang sasakyan ni Ronaldo ay bumaligtad at bumulusok pababa
Sa kailaliman ng bangin, tila isang bumabagsak na bituin na nawalan ng liwanag. Sa itaas ng bangin, dumating sina Teresa at Lito kasama ang mga pulis. Nakatayo si Teresa sa gilid ng matarik na dalisdis. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Tinatangay ang bawat hibla ng kanyang paghihirap. Pinanood niya ang mga usok na pumapaibabaw mula sa kailaliman. Ang bawat bahabahaging piraso ng sasakyan na nakakalat sa ibaba ay tila bawat bahagi ng kanyang buhay na sinira ni Ronaldo. Walang kagalakan sa mukha ni Teresa, tanging isang malalim na katahimikan at isang uri ng pait na tila lason sa kanyang dila. Ronaldo, ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. Isang bulong na agad nilamon ng hangin. Naramdaman ni Teresa ang kamay ni Lito na pumatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng init sa gitna ng nanlalamig na gabi. Sa ibaba, ang mga pulis ay nagsimulang bumaba, gamit ang mga lubid. Ang kanilang mga flashlight ay tila maliliit na alitap-tap sa gitna ng dambuhalang kadiliman. Matapos ang ilang minuto ng nakakangilong paghihintay, isang boses ang narinig mula sa radyo ng mga pulis sa itaas. Nakita na namin ang suspek. Buhay pa siya, pero hindi na siya makakagalaw. Ang kanyang mga binti ay naipit sa ilalim ng makina at ang kanyang spinal cord ay tila napinsala ng malubha. Mula ngayon, ang kalsada na lamang ang tanging magiging mundo niya. Napapikit si Teresa. Ang karma ay hindi laging pumapatay. Minsan, ito ay nagbibigay ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Si Ronaldo, ang lalaking ayaw manatili sa isang tabi. Ang lalaking palaging naghahanap ng higit pa, ay mananatiling nakahiga sa isang higaan habang buhay, isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Ang bawat pag-ikot ng makina ngayon ay hindi na isang tanikala, kundi isang awit ng kalayaan na unti-unting bumubuo sa aking nawasak na pagkatao. Ang boses sa isip ni Teresa ay kasing linaw ng sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng kanyang silid panahian. Wala na ang amoy ng luma at maalikabok na tela. Napalitan na ito ng bango ng mga bagong katsa at sariwang bulaklak na inilagay ni Lito sa kanyang mesa. Nakaupo si Teresa sa harap ng kanyang makina. Ang bawat pagtapak niya sa pedal ay tila isang hakbang palayo sa madilim na nakaraan. Ang sungmay, na dati ay nagsilbing bilangguan ng kanyang mga pangarap, ngayon ay muling nabuhay bilang simbolo ng kanyang tagumpay at bagong simula. Sa labas, ang mga tao sa bayan na dati ay bumubulong ng masama tungkol sa kanya. Ngayon ay tumitingin ng may paggalang at pagsisisi. Nakita ni Teresa ang ilang matatandang babae na lumapit sa bakuran, nag-aalok ng tulong at humihingi ng paumanhin sa kanilang mga maling paratang. Ngunit hindi kailangan ni Teresa ng kanilang mga salita. Sapat na sa kanya ang katahimikang nagmumula sa kanyang sariling konsensya. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi tungkol din sa pagbawi sa sariling dangal na pilit nilang niliyaban. Dinalaw ni Teresa si Doña Consolacion sa bilangguan bago niya tuluyang lisanin ang Casa Consolacion. Sa likod ng mga rehas na bakal, ang matandang babae ay tila isang lantang dahon na nawalan ng sustansya. Wala na ang mga mamahaling hiyas, wala na ang pagmamataas sa kanyang boses. Ang tanging natira ay ang isang anino ng babaeng minsang naging makapangyarihan. Inilapag ni Teresa ang isang maliit na velvet box sa tapat ng matanda. Ang huling piraso ng alahas na ibinigay sa kanya noong kasal nila ni Ronaldo. Ibabalik ko na po ito sa inyo, Donya. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang banayad na hanging umiihip sa kakahuyan. Bayad na ang bawat sentimo ng utang na loob na sinasabi niyo. Ang utang ng aking ina ay binayaran ko na ng 5 taon ng aking pagluha at pagtitiis. Mula sa sandaling ito, wala na tayong anumang ugnayan. Tumalikod si Teresa nang hindi hinihintay ang sagot ng matanda. Ramdam niya ang gaan sa kanyang mga balikat,
Tila isang dambuhalang pabigat ang natanggal sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya palabas ng kulungan, ang liwanag ng araw ay tila mas lalong nagiging maningning. Dinidilig ang kanyang kaluluwa ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Nagtagpo sina Teresa at Lito sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa dulo ng bayan. Ang bango ng lupa, matapos ang ambon, ay humalo sa amoy ng kalikasan. Tumingin si Lito kay Teresa nang may malalim na paghanga. Ang kanyang mga mata ay tila nangangako ng isang kinabukasan na puno ng katapatan. Hindi sila nagmamadali. Alam nilang ang sugat ng kahapon ay nangangailangan pa ng oras upang tuluyang maghilom. Ngunit sa bawat pagdampi ng hangin sa kanilang mga balat, naramdaman nila ang isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Saan mo gustong magsimula, Teresa? Tanong ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at respeto. Huminga ng malalim si Teresa. Pinagmamasdan ang malawak na bukirin na tila isang telang naghihintay na mahabihan ng bagong kulay. Gusto kong bumuo ng isang tahanan kung saan ang tanging maririnig ay ang tawa ng mga taong malaya. Sagot niya, habang ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa kamay ni Lito. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Isang simpleng paghawak na masigit pa sa anumang mamahaling regalo. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang pamilyar na boses mula sa radyo ng isang dumaang sasakyan ang nagbalita tungkol sa kalagayan ni Ronaldo sa ospital. Ang mga doktor ay nagsasabing kahit anong gamot ang ibigay, ang kanyang mga mata na lamang ang tanging paraan niya upang makipag-usap sa mundo. Isang tahimik na saksi sa kanyang sariling pagkabilanggo. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng silid na ito ay hindi napintig ng takot, kundi isang masayang koro ng mga babaeng muling nahanap ang kanilang tinig. Ang boses sa isip ni Teresa ay puno ng payapang kagalakan habang pinagmamasdan niya ang kanyang bagong tayong suong may. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na gawa sa kawayan. Nagbibigay ng ginintuang liwanag sa mga tumpok ng telang may iba't ibang kulay. Mga matingkad na asul, masasayang dilaw, at ang mga puting telang pinalamutian ng makukulay na burda. Wala na ang mabigat at nakakasakal na atmosfera ng Casa Konsolasyon. Ngayon, ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay humahalo sa bango ng bagong telang pambahay. Ang mga kababaihang nagtatrabaho, kasama niya ay mga biktima rin ng pang-aabuso at kahirapan, na ngayon ay may mga ngiting kasing ningning ng mga bituin. Nakatayo si Teresa sa gitna ng silid, hawak ang isang mahabang piraso ng telang hinabi niya mismo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga sugat at gasgas mula sa marahas na utos ng kanyang biyenan, ngayon ay malambot, ngunit matatag. Sa bawat hibla ng tela, nararamdaman niya ang kanyang sariling paghilom. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Siya na ngayon ang liwanag na gumagabay sa iba upang makahanap ng sariling daan. Ang bawat tahi niya ay tila isang panalangin ng pasasalamat para sa pagkakataong muling mabuhay mula sa abo ng pagkakanulo. Isang marahang katok sa pintuan ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at ang mabigat ngunit maingat na yabag ng mga sapatos ay sapat na upang mapabilis ang tibok ng kanyang puso sa isang paraang hindi nakakatakot. Pumasok si Lito. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang gumamela at isang folder ng mga bagong kontrata para sa kanilang mga produkto sa ibang bansa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tuwa at paghanga habang nakatingin kay Teresa. "You've outdone yourself again, Teresa," sabi ni Lito sa Taglish. Ang kanyang boses ay may dalang init na tila isang yakap sa kaluluwa. Ang mga order na ito ay patunay lamang na ang sining mo ay may puso. Hindi lang ito basta damit. Ito ay kwento ng katatagan. Lumapit si Lito sa kanya.
Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho hanggang sa maramdaman ni Teresa ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang noo. Dahan-dahang itinaas ni Lito ang kanyang kamay at inilayo ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Teresa. Ang simpleng galaw na yon ay nagpadaloy ng isang kuryente ng kilig sa buong katawan ni Teresa. Isang pakiramdam na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararanasan. Hindi ito ang mapang-angking paghawak ni Ronaldo. Ito ay isang haplos na puno ng pagsamba at paggalang. Teresa, bulong ni Lito, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng babae. Simula nang matapos ang gulo, wala akong ibang hinangad kundi ang makita kang ganito, malaya, masaya, at nagniningning. At kung papayagan mo ako, gusto kong manatili sa tabi mo, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang katuwang mo sa bawat telang hahabiin mo sa hinaharap. Naramdaman ni Teresa ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpapakitang gilas sa paglipad. Inabot niya ang kamay ni Lito at mahigpit itong hinawakan. Ang kanilang mga daliri ay kabuhol-buhol na tila mga sinulid na hindi na kailanman mapuputol. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matamis na pangako ng bukas. Ngunit habang sila ay nakatayo sa ilalim ng dapit hapon, ang katahimikan ng kanilang pag-iibigan ay bahagyang nagambala nang lumapit ang isa sa mga manggagawa. May dalang isang lumang sulat na tila galing pa sa malayo. Ang selyo ng sulat ay may markang pamilyar, isang huling mensahe mula sa ospital kung saan kasalukuyang nakaratay si Ronaldo. Ang mukha ni Teresa ay bahagyang nag-iba ng emosyon, isang huling anino ng nakaraan na tila nagtatanong kung handa na ba siyang tuluyang bitawan ang huling hibla ng kanyang lumang buhay. Ang bawat sinulid ng kahapon, gaano man ito kapait o kapangit, ay bahagi na ng isang dambuhalang disenyo na nagdala sa akin sa liwanag ng kasalukuyan. Sa huli, hindi ang sakit ang tumapos sa aking kwento, kundi ang aking kakayahang muling humabi ng sarili kong kaligayahan. Ang mga salitang ito ay tila isang banayad na dasal na binibigkas ni Teresa habang siya ay nakatayo sa gitna ng malawak na hardin ng kanyang bagong tahanan. 1 taon na ang lumipas simula nang gumuho ang Casa Konsolasyon at ang bawat araw na nagdaan ay tila isang patak ng hamog na dahan-dahang nagpahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ang siyong may nahabi ng pag-asa ay isa na ngayong ganap na institusyon, hindi lamang isang negosyo kundi isang kanlungan kung saan ang bawat babaeng nawalan ng pag-asa ay muling nakakahanap ng kulay sa kanilang buhay. Hawak ni Teresa ang huling sulat mula sa ospital, ang balitang nalagutan na ng hininga si Ronaldo. Namatay ang lalaki sa gitna ng isang tahimik na gabi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana, na tila may hinahanap na kapatawarang hindi na niya naabot. Wala nang luhang pumatak mula sa mga mata ni Teresa. Ang naramdaman niya ay hindi puot, kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. Sa kanyang isipan, tuluyan na niyang pinalaya ang anino ni Ronaldo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat. Ito ay ang pagpapasya na ang mga alaala ng pagkakanulo ay wala ng kapangyarihang saktan siya. Sa kabilang dako, ang balita tungkol kay Doña Consolacion at Isabela ay naging isang babala sa buong bayan. Ang matanda ay pumanaw sa loob ng piitan dahil sa panghihina ng katawan, habang si Isabela ay mananatiling nakakulong sa loob ng maraming taon. Ang kanilang marangyang pangalan ay naging isang maasim na alaala, isang paalala na ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay tila buhangin na madaling tinatangay ng agos ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Lito kay Teresa. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay tila isang malambot na ritmo ng musika. Hindi siya nagsalita,
Sa halip ay tumayo lamang siya sa tabi ni Teresa at pinagmasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan. Inakay ni Lito ang balikat ni Teresa at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na siya ay nasa tahanang tunay. Isang lugar kung saan siya ay pinahahalagahan hindi dahil sa kanyang silbi, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Teresa, handa ka na bang simulan ang ating bagong proyekto? Tanong ni Lito sa Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng pangarap. Ngumiti si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Handa na ako, Lito. Ang susunod na habi natin ay hindi na para sa nakaraan. Ito ay para sa mga batang mangangarap, para sa mga taong naniniwala pa rin na pagkatapos ng pinakamahabang gabi ay may bukang liwayway na naghihintay. Naglakad silang dalawa, pabalik sa bahay, magkahawak kamay habang ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita ay bumabalot sa kanila. Ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan. Ang buhay ni Teresa ay tila isang piraso ng telang pinya. Mahirap gawin, madaling masira sa maling kamay. Ngunit kapag hinabi ng may pag-ibig at katatagan, ito ay nagiging isang obra maestra na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Natapos na ang huling tahi sa tela ng buhay ni Teresa at kasabay ng paglubog ng araw sa likod ng mga puno ng acacia ay ang tuluyang paglalaho ng mga anino ng kanyang nakaraan. Sa wakas, ang bawat hibla ng kanyang bukas ay hindi na dumi ng pagkakanulo ang kulay, kundi ang ginto ng tunay na kalayaan at pag-ibig. Mga mahal kong tagapakinig, isang malalim na pasasalamat ang nais kong iabot sa inyo sa paglakbay kasama ko hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi, kung saan nalaman ni Teresa ang katotohanan, habang hawak ang barong na pinuyat niyang tahiin, hindi ko napigilang mapahinto at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Napakasakit isipin na ang ating pinakamalinis na pag-ibig ay maaari palang gamitin ng iba bilang patalim laban sa atin. Ang bawat salita sa nobelang ito ay hinugot ko mula sa mga tunay na damdamin at karanasan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng unos. Kaya naman bawat kabanata ay itinuon ko ang aking buong puso upang mabigyan ng boses ang kanilang mga tahimik na luha. Sa buhay, tayong mga babae ay para ring mga manghahabi. Minsan, ang sinulid na ibinibigay sa atin ay buhol-buhol, maputik, at tila hindi na magagawang maganda. Maaari tayong masugatan ng matalas na karayom ng tadhana at maaari tayong mapagod sa paulit-ulit na pag-aayos ng mga tahi. Ngunit tandaan ninyo, gaya ni Teresa, nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan upang piliin ang disenyo ng inyong sariling bukas. Huwag ninyong hayaang ang luma at sirang tela ng nakaraan ang magdikta sa halaga ng inyong pagkatao. Kayo ang may hawak ng gunting na puputol sa mga tanikalang pumipigil sa inyong paglipad. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, pipiliin niyo rin ba ang manahimik muna at mag-ipon ng lakas o agad kayong lalaban sa sandaling maramdaman ang unang saksak ng pagkakanulo? Napapaisip din ako, nasaan kaya kayo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito? Marahil ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan para sa inyong mga mahal sa buhay o baka naman ay nagpapahinga na matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi ninyo naman sa aming comment section ang inyong mga saloobin o kahit ang inyong sariling mga kwento ng pagtatagumpay. Dahil dito ay lagi kayong may mga kaibigang handang makinig ng walang panghuhusga. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang makarating ang mensahe ng pag-asa sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng karamay. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang kapayapaang hindi kayang agawin ng sinuman. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, ang habi ng paglaya, mula sa abo ng pagkakanulo. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang
Nilikha para sa libangan at upang magbigay ng positibong mensahe.